Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am May. I am a mother of two, a wife, and a child of God. So, kung bago ka sa YouTube channel ko, I am May. I share about my daily devotion. I share about the Word of God, how good God is in my life. And I want to savor God's Word every day as much as possible. We are not that kind of Christian na every Sunday lang nagbabasa ng Bible. So, God clearly speaks to me last year na kung every Sunday mo lang ako binabasa, every morning, hindi ako ang iyong Diyos na sinasamba, kundi isa lang akong hobby kasi once a week mo lang ako binabasa, once a week mo lang ako binibisita. So, we are not that kind of Christian. So, I'm not condemning other Christian na once a week lang nagbabasa. I am sharing to you my devotion because God deserve to be praised and honored every day, not hindi lang isang beses sa isang linggo, bagkus every day. So for today's video, I want to share to you my devotion in Judges chapter 6, sa Hukom chapter 6, kung saan tinawag ng Panginoon si Gideon at para talunin ang mga Midianitang sumakop sa mga Israelita. So, dito sa chapter 1, mababasa nyo kung saan 7 taon nasakop ng mga Midianita ang mga Israelita at walang ginawa ang mga Midianita kundi pahirapan ng mga Israelita. Ultimo yung taniman ng mga Israelita, sinisira nila ito. Pinapatay ng mga Midianita ang mga asno, ang mga kamelyo. Talagang pinahihirapan nilang lubos ang mga Israelita. At dahil doon, muli ang mga Israelita na nalangin, lumapit kay God, humingi ng tulong sa Kanya. At narinig nga ito ni Yahweh. Sabi dito in verse 7, nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito: Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin at sa lahat ng inyong mga kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh ang inyong Diyos, ay hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupaing inyong tinitirhan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig. Kasi nga, nung yung mga ibang Israelita, sumasamba pa rin sila sa Diyos-Diyosan. So, nakita to ni Yahweh. At alam naman natin na ayaw ng Panginoon na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Only si God lang ang dapat nating sinasamba. Pero dahil may mga Israelita pa rin patuloy na naniniwala sa Kanya, God answer yung prayer nila. Kung saan, pinadala ng Panginoon ang isang anghel para kausapin si Gideon. So, dito natin malalaman ang istorya ni Gideon. So, si Gideon, ito, to be honest, for the past years of teaching the kids, hindi ko masyadong nakakwento ang story ni Gideon. So, God clearly speaks to me last week to read thoroughly Bible. Aralin ko ulit, magbasa uli ako. Si God yung nagbibigay ng desire sa puso ko kung saan at gusto kong aralin yung chapter ng balikan, yung mga chapter sa Old Testament kung saan may marami pa rin siyang ituturo at talaga nga na yung desire na ibinigay ng Panginoon and then yung pagsunod ko na pagbabasa ng Bible, talagang marami kang makukuhang lesson. Isa na dito yung story ni Gideon, and I'm looking forward that this coming Sunday na maituturo ko, maishishare ko sa inyo kasi ang ganda ng story ni Gideon eh. Isa siyang simpleng tao. Ang tingin ni Gideon sa sarili na actually hamak na tao. Hamak in a sense na mababang klase ng tao. Binilittle niya yung sarili niya, mababa yung pagtingin niya sa sarili niya. Pero ang Panginoon, hindi siya tumitingin sa physical na appearance. Tumitingin siya sa puso, kung ano yung puso na willing sumunod at puso na humble. Kasi kung isa ka sa mataas ang tingin mo sa sarili mo, possible na hindi ka gamitin ng Panginoon. Kasi pwede mong sabihin na by your own, napagtagumpayan mo yung gera by your own. But kung isa kang hamak, simpleng tao, mahumble, mapagkumbaba,
And you acknowledge na in God's power, kaya napagtagumpayan yung gera na to, doon talaga mas naitataas ang Panginoon sa buhay na yun. So, punta tayo kung saan kinausap ng anghel si Gideon. Sabi dito, sumagot si Gideon, mawalang galang na po, kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalagahang ginawa niya noong gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto? Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. So, feeling ni Gideon, pinabayaan na siya ng Panginoon. Sinabi sa kanya ni Yahweh, si Lord, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Si Lord mismo ang pumili kay Gideon para tuldukan na ang pananakop ng mga Midianita, para matigil na ang mga Midianita sa pang-aabuso, pang-aapi sa mga Israelita. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Imagine, siya yung ina-acknowledge na parang sinasabi niya, in reality, Lord, ako po ay isang hamak. Kami po ang pinakamahina. Bakit kami ang iyong pinili? Pero once na pinili ng Lord, inappoint ng Lord, pinlano na ng Lord hindi nagkamali ang Panginoon at pinili niya si Gideon. Kasi nga, nakikita niya yung puso ni Gideon, yung puso na willing magpagamit, willing sumunod sa Diyos, at yung puso na willing na sumamba, at yung puso na willing sumunod nga sa utos ng Panginoon. Tapos sumagot si Gideon, kung kayo po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaan, kayo nga ang nag-utos sa akin. Huwag po muna kayong umalis. Hahainan ko kayo ng pagkain handog. So, nag-doubt agad si Gideon. Kung talagang ikaw si Yahweh, hintayin niyo po ako. Hahainan ko kayo ng pagkain handog. Baka kasi iniisip dito ni Gideon, possible na baka isa lang pang estranghero na napunta. Pero dahil nga tunay na Diyos ang nagsasalita, nagstay siya kung saan sumagot ng Panginoon, hihintayin kita. Ang sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon, ayun nga, nagluto na nga siya, nagprepare siya ng dishes para at inihain niya nga to sa Panginoon, kay Yahweh. At nawala sa kanyang paningin si Yahweh. Ang gusto ko sa mas anuhan ko sa nagustuhan kong verse dito, kung saan nung kinausap ni Yahweh si Gideon, sabi dito sa verse 9, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita, matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Pagkasama mo ang Lord, hindi siya mahirap. Pagkasama mo ang Lord, si Lord ang kikilos sa buhay mo, na para bang yung malaking problema mo sa buhay, maliit lang yun kung lalabanan mo yun, at parang in your own, parang napakasimple lang yun, pero kung tutuusin, napakalaki ng problema kinahihirap mo. Pero sa tulong ng Panginoon, possible na maging maliit yun, kasi walang imposible sa ating Diyos na buhay. And then, sabi dito sa verse 22, saka pa lamang unawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Hinambol niya sarili niya. Humingi siya ng tulong kay God, kay Yahweh, na hindi niya kaya by his own. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Kasi inisip natin, pag nakausap natin ang Panginoon, nakausap natin ang anghel, possible last day ko na to, pero binigyan siya ng assurance na huwag kang magkalala, hindi pa to yung last day mo, mabubuhay ka pa, hindi ka mamamatay.
At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan, kasi nandun yung assurance, nandun um, yung peace na nanggagaling. Iba talaga yung peace na nanggagaling sa Panginoon. At sa lugar na yun, sa angka ng mga Abisar. So, yun ang istorya ni Gideon. So, yun yung palang yung pasimula. So, bibigyan ko ng series ng reading. But what I learned about the Gideon story is that yung simpleng tao, paulit-ulit ako na, yung simpleng tao, tatawagin siya ng Panginoon, hindi dahil nakikita niya na malakas ang isang tao, kundi nakatingin siya sa puso ni David, sa puso ni Joshua, sa puso ng mga lingkod niya, even yung mga tao na yon, liit ang tingin sa kanila, sa sarili nila, pero ang Diyos ang nagtataas sa kanila. So, walang imposible sa Panginoon. Yung mga mahihina, patuloy na pinalalakas ng Panginoon. So, kung ikaw na nanonood ng video na to, if you belittle yourself, if you think na parang hindi ko naman kaya to at may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, just like me, yung pinapagawa sa akin ng Panginoon, basta nakikita niya na yung puso mo is willing magpagamit sa Lord, yung puso mo na willing sumunod sa Kanya, yung puso mo na nagde-desire na i-worship, i-pray siya, patuloy kang gagamitin ng Panginoon, kasi walang imposible sa Panginoon. Patuloy niyang itataan, basta patuloy mo siyang itinataas sa buhay niya. So, that's it. See you in my next video. Bye and God bless.